ilang dalawang senador ang pinag-uusapan natin dito? And paano kung mas maraming senador pa nga ang lumabas? I don't know. Mawalan kami ng quorum. Hindi sir, pero seriously talagang... No, seriously. Baka mawalan ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso. Makukulong. Oh. Hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang sabi ko nga, pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. No? I think our colleagues understand that, no? Where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? So yung probability na maraming senador yon kasi sabi nyo nga 355. I won't get there, no. Ikaw lang nagsabi, kaya sabi ko lang in answer to your question, kung ganun tayo dadalhin doon tayo dadalhin ng ebidensya, wala tayong magagawa, di ba? Pero sa dado sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito. Well, it's about time, ano? Wala bang effort na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman. Sir, lastly. Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami eh. It's about time na ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung magnitude, this is already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Sir, paano nga kung may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maaabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tayo. Sir, good morning. Doon sa may ilang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung pangalanan doon ay mabubusisi ng gusto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy. Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator, right? Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share.
he's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. Ang sinasabi ko sa sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Sir. Okay. Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Mon Reyes, sir, from One News 1 PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin po mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po, Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Sure. Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These are kahapon. light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing, may escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga Diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget,
Marami na ako na-check nun eh. Siguro, nabawasan lang. Marami ako na-kaltas nun, year in, year out, Okay. sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal na to? One of the most challenging ito, actually, kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung saka tutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya eh. Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop.